Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Sigurado po mga kababayan sa mga oras na ito ay umiiyak na po si Daryl Yap. Umiiyak na po si Daryl Yap. Bakit? Kasi mga kababayan ito, pakita ko muna sa inyo yung post ni Daryl Yap 20 hours ago. Ayan po yung nasa ating screen. Sabi ni Daryl Yap, nagpapasalamat na po ako sa husgado for protecting my rights of artistic expression and the public's right to the truth. The teaser is just a micro part of my movie. I have been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humbled and profoundly blessed. Our film is now being reviewed by MTRCB. Thanks. At dahil dito mga kababayan, ito tuwan-tuwa itong mga kanyang mga fans. At sila po ay umaasa na mapapalabas na sa wakas ang kanyang pelikula. Pero yun pala ay fake news. Fake news pala. Na-fake news kayo ni Daryl Yap. Pinaasa lang kayo ni Daryl Yap. Kasi mga kababayan, sabi niya rito, ito highlight ko Ayan. Ayan sa screen. Our film is now being reviewed by MTRCB. Kasi nga pinayagan na ng korte. Sige, tuloy mo ang production at ipalabas mo sa sinihan. Wala naman sa jurisdiction ng korte na ipalabas sa sinihan yung pelikula. Pinayagan lang. Sige, palabas mo na kasi pinipigilan nga ng company Big Soto yun eh. Ang nangyari, ang napigilan lang, ang napahinto, ang na-delete, ang na-take down ay yung teaser na 26 seconds na talagang panira kay Big Soto. So sabi niya, tuwan-tuwa siya, nagpapasalamat ako sa mga judge. Sa husgado, kapag naprotektahan ang aking karapatan at ang aking artistic expression upang ipalabas ang katotohanan sa publiko. I have been allowed, pinayagan ako na ma-release ang buong pelikula dahil nga dyan ako talaga namang humbled and profoundly blessed. At ang aming pelikula ngayon ay inire-review ng MTRCB. Fake news to. Fake news. Ayon po sa MTRCB. Ayan mga kababayan sa ating screen. Pahayag mismo ng Movie and Television Review and Classification Board. Pahayag tungkol sa pelikulang Pepsi Paloma. Okay. Ito. Basahin natin. Ayan, lakihan natin para mabasa natin. Ayan MTRCB Office of the President of the Philippines Movie and Television Review and Classification Board, January 29, 2025. Pahayag tungkol sa pelikulang Pepsi Paloma. Taliwas sa maling pahayag, nilinaw ng MTRCB na ang pelikulang Pepsi Paloma ay hindi totoong kasalukuyang nire-review. O taliwas sa sinabi ni Daryl Yap. Sabi ni Daryl Yap po, our film is now being reviewed by MTRCB. So fake news talaga to si Akla eh. Nami-make news ka eh. Nami-make news eh. Sinubmit nila. Akala ba ni Daryl Yap, pagkasubmit niya, re-reviewin agad ng MTRCB. Ang nangyari, hindi po ganun. Ano nangyari? Hindi totoo na nire-review na. Bakit hindi pa nire-review? Kasi hindi pa kumpleto ang mga kinakailangan requirements na isinumite ng Pinoy Flix. Hindi pa kumpleto eh. Ano ba yung kulang? Ayon sa MTRCB. Ito, binibigyang linaw ng ahensya na hindi tinanggap ng MTRCB Registration Unit ang mga materyales na isinumite ng kinatawan ng Pinoy Flix sapagkat hininga ng MTRCB Legal Affairs Division ang nasabing distributor ng sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong kriminal mula sa Regional Trial Court. Sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong sibil mula sa Department of Justice. At sertipiko o clearance na walang
nakabinbing kasong administratibo mula sa Office of the City Prosecutor. Bilang parte ng standards review process ng ahensya, nakipag-ugnayan kahapon ang Legal Affairs Division sa distributor upang ipabatid ang mga kulang na requirements. Ginagawa ito ng MTRCB upang masiguro na ang lahat ng pelikula ay naaayon sa Presidential Decree No. 1986 at sa mga patakaran nito. Binubuo ang MTRCB ng 30 board members, isang vice chairperson at isang chairperson. Ang bawat aplikasyon ay dumaraan sa isang 3 miyembrong komite. At kapag kinakailangan sa ikalawang pagsusuri na binubuo naman ng 5 miyembro. Ang MTRCB ay naninindigan na hindi nito ipagsasantabi ang maling impormasyon at anumang paninirang maaaring makasira sa reputasyon at mandato nitong protektahan ang interes ng publiko. Ang anumang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon ay aksyonan alinsunod sa batas. Ito po ay nilagdaan ni Atty. Paulino E. Cases Jr., MTRCB Vice Chairperson and Chairperson of the Hearing and Adjudication Committee. Okay, so ito po yung nangyari, mga kababayan. Nag-submit itong Pinoy Flix, yung distributor ng pelikula ni Daryl Yap. Sinabit yung mga materyales for review ng MTRCB. Kaso, hindi nga tinanggap ng MTRCB kasi kulang. Hinahanapan sila ng certification o clearance. Yung binanggit natin kanina. Dapat walang nakabinbing kasong kriminal, wala dapat nakabinbing kasong sibil, at wala dapat nakabinbing kasong administratibo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, ano na? Merong kaso to eh. Merong kasong nakafile dyan po sa korte sa Muntinlupa Regional Trial Court na criminal case. So ano na? Makakakuha ba ng clearance si Daryl Yap? Diyan po sa sa korte? Ayan ang tanong. Kasi mga kababayan, eto, nag-post si Daryl Yap at umiiyak. Eto mga kababayan humihingi na nga ng saklolo ang ang akla eh. Humihingi po ng saklolo. Ito, basahin nyo to. Ito, nakasulat dito sa kanyang post. Narito ang liham ng MTRCB sa aming distributor na may maipaliwanag ng mga may alam sa batas. Maraming salamat. Hindi papaliwanag mo kay Fortune. Bakit? Di ba abogado mo si Fortune? Dapat kumilos ang Fortune. Kung anong gagawin ninyo. Kasi kinakailangan yung mga kuha ng certification o clearance galing yan sa Regional Trial Court ng Muntinlupa para reviewin ng MTRCB. So hanggang ngayon, hindi pa po nare-review ng MTRCB ang pelikulang Pepsi. Na dating The Rapist of Pepsi Paloma, binago niya kasi alam nyo na, natakot, kaya ginawang Pepsi. Ito, nangihingi ngayon ng saklolo, mga kababayan. Kung sino raw may mga alam sa batas, magpaliwanag. Parang nananawagan to ng parang nananawagan ng nagpapaawa, nananawagan ng mga libreng wala ka na bang pambayad na abogado? At gusto mo libreng comment? O parang sinasabi niya, mag-comment dito yung may mga alam sa batas. Wala ka ng pambayad? Dahil magbabayad ka ng 35 million pag natalo ka. Ito. Meron bang nagbigay ng payo? Daryl Yap, direct laban lang po. Marami kami sumusuporta sa inyo. Wala namang magagawa yung suporta ninyo eh. Ang kailangan ni Daryl Yap, certification at clearance galing sa Muntinlupa Regional Trial Court. Certification. Certification na walang kaso. May kaso eh. Sa tingin niyo magbibigay ang Regional Trial Court ng clearance? Matagal pang diringgin yan, mga kababayan. Kaso na yan. Baka maipalabas mo yan, Daryl Yap, after 5 years. Yan pelikula mo. Kaya ito, umiiyak na si Daryl Yap. Ito, nangangarap. Daryl Yap, maipalalabas pa po ba sa sinihan? Excited po talaga kami.
May papalabas yan, huwag kayong mag-alala. Mga after 10 years. Kapag natapos na po yung kaso. Yan, hintayin ninyo. Ha? Hindi yan may papalabas sa sinihan hanggat wala pong clearance at certification. Oh. Ano pa nakasulat? Mayroon ako nabasa rito. Ito. Real talk. Apat malaman mo to, Daryl Yap. Hirap. Daryl Yap, hirap i-secure mga clearance na yan, lalo sa DOJ. Lalo kung may pending case pa sa movie. Mga after 5 to 10 years pa yan. Nalalasoto ka. Huwag niyong idamay si Lala Soto dito sa usapin na to. Eto na naman yan na naman sinasabi ko dadamay niyo naman si Lala Soto Ano kinalaman ni Lala Soto? Legal yan, legal na usapan yan. Dadamay mo si Madam Chair Lala Soto, sira ulo rin to hindi, huwag niyo dadamay si Madam Chair Lala Soto dahil ano kinalaman niya? Yung legal department po ng MTRCB naghahanap ng wala namang problema Kapag may certification na, di-reviewin na. Pero ngayon, wala muna. Kulang yung requirements Diba? Kaya wag mo dadamay si Lala Soto, sira ulo ka. Si Madam Chair Lala Soto, nandyan lang yan. Makikialam lang yan kapag may tie. Okay? So, hayaan niya yung kanyang mga board members. Adjudication committee muna, tapos board. Malamang siguro kapag tie, papasok na yun siya. Pero, pag unanimous ang boto ng board, hindi na kinakailangan humarapan ni Madam Chair Lala Soto. So, huwag niyo idadamay si Lala Soto sa usapin. Ang usapin dito, yung katangahan ni Daryl Yap. Kung siya umayo sa simula pa lang, malamang, wala sanang kaso. Kaso, ang yabang kasi. Kupal kasi. Ngayon, ano nangyari? Kala niya mapapalabas yung Sige, mapapalabas yan, pero maghintay ka 10 taon. Sabi rito, Daryl Yap, puro fake news sa pinopost mo. Hindi pa pala nire-review ng MTRCB ang movie mo. Kaya nanghihingi na siya ng tulong. Ay, magagaling na abogado dyan. Labasan na. Bigyan nyo ng comment si Daryl Yap. Kawawa naman, wala nang pambayad kasi mahal ang service fee. Service fee ng mga Fortune yan po yung request for clearance certificate, no pending case in the application of the film Pepsi Paloma. Certification lang kailangan ng MTRCB para reviewin. Ayan ngayon ang iniiyak ni Daryl Yap. Maproblema ka ngayon sa clearance galing sa Regional Trial Court. Malabo yan Sabi ko sa iyo wala pang usapan sa MTRCB. Mag-submit kayo ng kompletong requirements, Daryl Yap. Yan, 10 years. Gusto ko umaasa mapapalabas, hintayin nyo. 10 taon, 10 years after. Ayan, mapapalabas na yan. Okay, so yan. Nako, Daryl Yap. Napakasimple lang sana Kung hindi ka mayabang at dinaan mo sa tamang proseso, hindi ka nag-clickbait, di sinsanay na papalabas sa yung pelikula mo. Kaso, wala naninira ka nagpapagamit ka dun sa kaibigan mo Malamang at sa malamang ganun yan Sinisiraan mo yung nananahimik. Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Diba? Kung gusto kayo ng tao, lalong-lalo na yung nasa likod dyan, kung gusto siya ng tao, lumaban kayo ng patas. Hindi yung maninira kayo. Gagamitin nyo ang pelikula. Ang pelikula, ginagawa yan to entertain people. Hindi para siraan ang people. Diba? Kaya, magbigay ka muna ng certification sa clearance. Sabi nga nung nag-comment 5 to 10 years yan O di, mag-usap na lang tayo after 5 years. Minimum at 10 years maximum. Okay, so ilang mga kababayan update natin. Mali po. Fake news na naman po si Daryl Yap. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa po nire-review ng MTRCB ang pelikula niya dahil kulang po yung requirements. Okay? Yabang mo kasi. Ayun na yung karma mo.
Digital na talaga yung karma. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.